Hello guys, so welcome back po ulit sa ating channel Stock Play at muli po tayong mag-update sa mga top trending stocks. Don't forget to subscribe sa ating channel and pakipress na rin po yung notification bell para palagi po kayo ma-update sa mga bagong videos na i-upload natin. And of course, I want to share first okay, sa crypto. So grabe to guys, yung moving Of course, top meme coin to. And imagine, nag-start lang to nung September, September 10. And imagine guys, yung profit nung nakabili nung mga naunang araw na to guys. Ayun 396,000%. Napaka-solid. Diba? Ayun, kaya sa crypto, pwede kang yumaman ng biglaan. And of course, pwede ka rin maghirap ng biglaan din. Ayan, kaya do your own research, of course. Ayan, sa lahat naman ng investment, hindi lang po sa crypto, in as well sa forex, sa stock market, and kahit sa business pa yan. Ayan, let's go back here. Of course, stock market ang usapan natin. Hindi naman crypto. Na-share ko lang. Of course, pampagood vibes. Let's start with Alter. So, for Alter, ano ba to? Check muna natin sa weekly. Ayan, kasi nag-rally ba siya nung daily? Check natin. Yes, nag-rally nung daily pero hindi na-sustain no? Na-hit niya yung 0.9, 0.89. Ayan, pero dito po nag-close sa baba, Ayan. So far naman, let's see. Ayan, kasi based dito parang siya medyo alanganin yung pagka-close niya, Of course, malapit lang din sa may resistance. Ayan. And sa daily chart, i-check natin. Of course, bullish to because yung price natin is nasa taas na ng 200-day moving average. It's pretty obvious, guys, Ayan, pero syempre, kung titignan natin, ang resistance na to talaga dito guys na mako-consider na malapit sa 0.82. And yung close natin 0.83 lang halos. So almost close guys, for this one. Kaya tignan natin sa next week. Okay, Friday na ba ngayon? Friday. Ayan, so Friday na ngayon guys, So let's see guys for this one, Alter. ASEN next po natin. ASEN. So nag-close naman ng maganda to. And still intact pa rin naman yung kanya structure. Higher lows, right? Low, higher low, higher low, high, tas higher high. Okay, so wala tayong problem doon. Tapos nag-hold sa may support, and right now nag-bounce na po siya, very good. And kung magra-rally to next week, ang possible target natin yung resistance niya. Of course, malapit po yan sa 5.5, Ayan, so still solid to yung kanya structure. ASEN, tapos MRC. MRC guys. Okay, sa weekly. Okay, parang breakout na siya, Ayan, kasi meron tayo dito trend line. Pero still, i-monitor pa rin natin to, Ayan. Sa ngayon, i-monitor pa rin natin. Kasi,
Once na mag-rally to, ang possible next retest na dito guys, malapit sa 1.05, no? Pero still bearish pa rin to guys sa mga consider because sobrang layo ng agwat ng price kung i-compare natin dun sa may 200. So yung 200 nandito sa may 2.4 eh. Medyo malayo, no? Ayan, pero dito sa daily, may confluence tayo dun sa may sinasabi natin target malapit sa 1.04 or sabihin natin sa 1.05, no? So, based dito guys, medyo magandang opportunity to. Since kung titignan natin, fresh crossover sa stochastic. Means may chance, no? Ayan. May chance na mag-rally to. So, maybe sa next week or next week. Okay, so tingnan na lang natin, ano? SPNEC. Next po natin guys, weekly chart. So sa weekly chart, ayan, kasi support na ano to eh, strong support to for SPNEC, ano, yung green box na to, tapos medyo nag-hold siya sa may taas nun. So far yung ating ano dito, big picture is still strong. Why? Because still, ayan o, diba? Low, higher low, higher low, high, higher high. So even though na ano tayo dito, nagkabuusan pero nag-hold naman. So yung mismo structure natin hindi naman gaano naapektuhan, no? Sa daily chart, still goods because since nung ano siya, nag-breakout dito, medyo ano lang siya kumbaga, no? So sideways lang siya na konti as of now. Ayan, tapos plus yung price is still okay above sa 200-day moving average. Even though na ano to, malaglag or mapunta dito sa ano, ayan, sa may loob ng green box next week, still good siya as long as na mag-hold tayo sa taas ng 200-day moving average. Next, JGS. Check natin, JGS. Medyo nag-rally naman, ano? Pero not significant. 8% lang halos yan guys, no? And sa part na to, kung i-check natin, still not convincing pa rin yung kanya structure. Still mako-consider natin tong bearish. Ayan. Pero sa short term guys, okay, pagka-check natin to, medyo ano naman, ano kumbaga, may improvement naman ng konti. Yan. And yung ano natin dito, of course, next target dito guys sa 30. Or kung papala rin, pwede mag-retest dito sa may 200-day moving average. Malapit yan sa 32.7. So far, hindi pa naman ano dito overbought, kaya pwede pa mag-extend to guys. Ayan, so extension pwede, no, for this one. Ayan, tapos last but not the least, ABA. So, sa weekly, nag-retest lang dun sa may major ano natin, resistance base sa weekly chart. Big picture na to guys, ano, kung i-consider natin. Pero since wala pang breakout dun sa may resistance kung saan siya ay nag-retest, it means not convincing pa rin. Pero hindi po natin naalisin yung possibility na sa mga susunod, ano, especially ano na ngayon, bear months na ngayon. So tignan na lang natin September, tapos October na. Ayan.
Pero for now, sa daily chart, medyo malayo pa sa 200 din moving average. Tapos parang medyo hirap pang dito guys, mag-breakout. Okay, possible is babalik sa may support if ever man na siya mabubuhusan, since kariritas nga lang, pwedeng bumalik sa 0.72. 0.72, ito yun. Ayan, yung previous bottom niya rito, save natin. Ayan, so I think tapos tayo, Ayan, kung babalikan natin itong moving na to. Napaka-solid guys, 396,000%. So, it means, okay na mag-compute, Talagang, Talagang paldong-paldo rito. Pwede ka na siguro mag-resign kung nakabili ka sa, sa pinakababa, Ayan. Pero, syempre, yan, sobrang hirap maka-position sa mga ganitong opportunity. Especially kung hindi ka insider. So, I think tapos na po tayo guys. And don't forget, may second video pa po tayo. See you there and bye-bye and God bless.